Sawing Pinoy na si Stephen Barbarona. Nangako naman ng tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamilya ng dalawang sinawing palad na tripulante. Isa sa ilalim din sa counseling ang kanilang pamilya. Swerte nung walo dahil dun sa rescue operation, talagang hindi ko alam kung nakikita silang mga biyag. Dumadaan sa pagitan nila yung mga bala. Yung isa tinamaan po kasi sa ulo, yung isa namatay sa suffocation. Kasi nagtago siya sa engine room. Pero yung walo, yun, talagang mapalad yun dahil Iranian rescue team ang sumugod doon sa barko na yun. Pero ngayon, di ba, pinag-iingat na talaga madaanan yung lugar rin dahil sa mga Somali Pirate. Ilang mga Pilipino na po na talagang biktima ng mga hostage. First time yun. Pero kumbaga, alam na nila na gano'n. Pero doon pa rin sila dumadaan. Parang ayaw na lumihis. Parang years yan Fastest route siguro. Kasi yung Somali Pirates, ang dami. That's there, biggest business now there. Ino yung kabuhayan ng mga Somali Pirates dyan. Kasi wala silang pera. Ang daming gutom doon sa Somalia. At balita naman mula sa Baguio City, patuloy na umiinit ang mga protesta laban sa earthballing o paghuhugot at paglilipat ng mga puno mula sa property ng SM Baguio para sa gagawing parking lot doon. May paghukay pa rin sa binakurang lupain ng mall na nakunan pa nga ng GMA News hanggang noong Martes ng gabi. Kahit pa hapon pa lang ay inilabas na ng Baguio RTC ang Temporary Environmental Protection Order laban sa earthballing ng SM. Pero pagtitiyak ng abogado ng mall, itinigil na raw nila ngayon ang expansion habang mayroong environmental case laban dito. Umabot naman ang protesta hanggang sa tanggapan ng DENR sa Quezon City. Pero git ng DENR, hindi rin daw nila mababawi ang permit na kanilang ini-issue. Wala rin daw silang nakikitang paglabag ang SM sa mga kondisyong inilatag sa pagbibigay ng permit. Nauna nang tiniyak ng pamunuan ng SM na sumusunod daw sila sa international standards para sa makakalikasang disenyo at konstruksyon ng kanilang mga malls. Bawat pine tree rin daw ay kanilang ililipat, magtatanim sila ng 50 kapalit nito. Pero gulat ako sa palisiya ng TNR. Kahapon may kausap din tayo, di ba, dito si Asek na. Igang titulado yun. So pag privado ba, hindi na pwede ba alam ang departamento? Hindi ka alam kapag Diba departamento ka ng buong bansa? Diba? Gobyerno ka eh. Private, kukuha mo ng permit yun eh. Ang paliwanag niya, 5 pala yung mabibigat na mga dahilan, no? Para bigyan ka ng permit. Dumaan sila dun sa 5 na yun na parang nakita nilang walang mali itong SM Baguio. So yung mga requirements So, na pumasa sila. inilipat at hindi lang puputulin, yung mga ganon. Ang sinasabi naman ng DNR, ang kapalit naman nito, higit pa doon sa punong tatanggalin. Ano pera? Building. Hindi, puno din. Magtatanim din ng puno. 50 Kasi yung sabi nila nilipat daw nilang tree, it's impossible na mabubuhay yun because they're too old. Pag tinanggal mo yung patay na yun, 50 taon magtatanim siya. sila ng bago. Pero ayon sa mga eksperto, pwede yun kung maayos yung yung tinatawag na pagkakagawa. earthquake. Ngayon, wala silang maibigay na statistika, ilang porsyento sa mga ina-earthball yung Kasi nabubuhay. kapon sa 24 oras yung interview, sabi, yung mga punong ganun katatanda, which is like 30 years old, yung mga roots pala nung nagkaka-intertwine na. Yes. So, even if you try your best para ihango sila, You'll have to Hindi, sa produce nakita, some of the sa nakita mo naman, tinawag parang airballing, pinipikon lang yung mga puno eh. Yes, yan. Ayun, 400 trees, parang ang sinasabi na project nila, mga 100 lang yung kayang i-earthball. And, hindi lahat. Hindi At saka lahat. kasi dikit-dikit halos yung mga pine trees dyan. Pagka in-earthball mo siya, kailangan mo raw ng malaki talagang espasyo para Kaya hindi ko makita. para mabuhay ulit siya. Mas pinagpalit mo yung sariwang hangin sa tambucho. Kasi ano yan, parking lot. Kasi if ever nilagyan nila doon ng Para sa mga... dami ng kunwari sasakyan. kasi sabi nila magdadagdag sila ng 50 trees, magtatanim sila per tree. Ilalagay nila yung sa isang lugar, let's say forest. Diyan nila kailangan yung taga-absorb nila. Alam niyo naman pag nagbabagyo na tayo ngayon, pag maraming tao, mausok na siya talaga. Pero ganun pala yun, no? Lumusot siya sa nakakuha sila ng permit sa DNR, pero yung City Council, sinasabi, hindi nila pinayagan, hindi daw dumaan sa City Council. May permit daw galing sa mayor, pero yung City Council mismo, wala raw silang naging pero botohan doon. may basihan yan. Gano'ng kalawak, hawak ng lokal. Pero kung ganyang kalaki, hawak ng national. DNR Mga na. ganun lang. Okay. May mga ano sila limitasyon. so wala talaga karapatan ng DNR na bawiin yun. Baka pwede pa nilang bawiin. Ayaw na daw. Di ba? Ayaw na nila. Issue na sa Kumbaga, pinanindigan na rin nila na sila yung nagbigay ng approval. Pwede pa, babawin ni Pangulong Noy yan. Actually, ito malakihan to, pero pag nagpapagawa ka pa rin pala ng bahay, no, at may puno doon, kailangan mo rin humingi ng permit. Permit sa Sa lahat DNR. ng village, tulin yung kahit isang puno lang yun. Tsaka usually may ritual daw yan bago ka pumutol ng puno. Yeah, totoo. Talaga. Kasi buhay din yun. Buhay din yun eh.
Okay, sa ibang balita sa North Cotabato naman, 2 patay habang 18 sugatan matapos magkaroon ng pagsabog sa isang bahagi ng pampasaherong bus. Papunta sana sa Cagayan de Oro City ang bus mula sa lungsod ng Tacurong nang biglang may sumabog sa baggage compartment ditong tanghali kahapon. Sa lakas ng pagsabog, tumilabong po ang takip ng baggage compartment at nabasag ang mga salamin sa bintana ng bus. Ayon sa pulisya, isang improvised explosive device naman ang ginamit sa pagsabog na posibleng inilagay daw sa bus nung nasa bayan pa lang ito ng Kabakan. Extortion at tinitingnan ang anggulo ng pulisya dahil na rin sa umano'y mga bantang natatanggap ng kumpanya ng bus. Naalam din ng mga otoridad kung may kinalaman sa insidente ang Alcobar Extortion Group na umaako raw sa mga pagpapasabog sa iba pang bus ng kumpanya dito mga nakalipas na taon. At eto naman po, isa na namang balita kaugnay sa pang-aabuso sa mga hayop. Isang lalaki ang pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad matapos pagsasaksakin umano ang alagang aso ng kanyang kapitbahay sa Lawag, Ilocos Norte. Kwento ng may-ari ng asong si Cyrus, lasing daw si Abul Kaer nang mapagtripan nito ang kanilang aso at bigla na lamang pinagsasaksak. Agad na nilang dinala si Cyrus sa veterinaryo pero matamlay at mahina pa rin daw itong kumain hanggang sa ngayon. Desidido raw silang sampahan ng kaso si Kaer. Sarado ang bahay ng itinuturong salarin ng puntahan ng GMA News at ayon sa kanilang kapitbahay ay lumuwas na ito ng Maynila matapos ang krimen. Labag sa Animal Welfare Act ang anumang uri ng pananakit sa mga hayop. Yung litrato ng taong yan, i-flash na. Oo nga. Oo nga. Nakasurvive mo rin. Tinahulan siya, gano'n, tinahulan siya. Ang mga aso Ang liit pa. So okay na siya? Ayan, may stitches na siya. Hihilom pa yung sugat niya. Ano ba yan? Epekto talaga ng alak sa utak ng ibang Oo nga, tao. eh. Pero pwede sabihin niligtas ng aso yung Yung hindi siya kanyang amo yung oo. saksak niya siguro. Kasi siya yung napagpuntunan ng ano. Eh, wala, lasing. Samantala, ito naman po, simula po sa susunod na taon ay maaari nang sumali sa Miss Universe pageant ang mga transgender individual. Ang pagbabago ng polisiya ng naturang beauty pageant nag-ugat matapos makiusap sa organizers ng kompetisyon ang na-disqualify na transgender candidate ng Miss Universe Canada na si Jenna Talakova. Dito sa Pilipinas, magkahalo ang naging pagtanggap sa balitang ito, maging ng lesbian, gay, bisexual, transsexual communities o LGBT. Para sa grupong ladlad, malaki hakbang sa pagtanggap sa mga transgender ang pagbabago ito. Pero para naman kay Del Domingo ng Philippine Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual Hate Crime Watch, kalabisan naman daw ito. Tutol din dito ang ilang beauty queen, ang Binibining Pilipinas Incorporated na namimili ng kandidata para sa Miss Universe Organization. Hihintayin muna ang revision ng guidelines para makalahok na ang mga Pilipinong transgenders. Di ba may sarili na silang pageant? Oo, competition? meron. Tsaka ako para sa akin, syempre tayo, marami naman tayong mga kaibigan, di ba, of the third sex, so go. Pero, kumbaga, ang advantage nila, sila usually matangkad na sila by nature, di ba? Maskulado na sila. Ngayon, yung mga katawan ng mga sumasali, mamuscle na sila. Ganun, so parang, kumbaga, may advantage na rin sila May na. agad sila, meron sila. Lamang na agad Sa sila. whole Na other iba yung group of definition ng people. beauty. Kung nung dati Miss nga, Universe. Actually, dapat against nga ako ang dun sa ano retoke. eh. Ako personally Dapat bawal. bawal na rin sa, Sa mga sa beauty pageants eh. pageant. Dapat natural beauty Oo, yan yung eh, cosmetic diba? I don't have accessories anything nga lang against cosmetic Right, surgeries. Okay lang, choice mo yan kung gusto mo. Pero like for example, ito transgenders, Transgender. papasok na sa Miss Universe, pwede mo nang pagawa talaga lahat. Wala, hindi talaga gumawa ng makikita babae. yung difference, di ba? Pwede sila sumali, pero iba yung pagnanalo. They have their own competition. Maganda din siguro na exactly. i-explore na Baka maganda sila na-pressure sa lang nilang si competition. Donald Trump dahil matindi rin siyempre yung Pressure sa Parang Parang ang kanya. bilis din ng, ng decision na ginawa nila. Di ba parang kakalabas lang ng news na nagreklamo. Tapos parang with finality, nakapag-decide na sila gusto na. mag-decision yung mga mag-react yung sumasali sa mga beauty contest. Yes, sila Ah, Miriam, ah, meron silang mga Di ba nakaramdam sila ng oo, parang ayaw, unfair against na sila. itatapas sila sa isang nagpalit ng Kasi kasarian. kahit ano pa Right, sabihin mo, right. hindi yun totoong, di ba? Hindi sila totoong babae. Pero I guess di ba? kasi yun din yung dahilan nung mga nagpapapalit ng kanilang sexualidad.